God. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Okay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, salamat sa Diyos dahil andito ka ngayon. Yeah. Sa kabila naman, sabihin mo, partner, ikaw ay blessed dahil di ka takot sa ulan. Oo nga, yung iba'y parang natakot na nag-live na lamang. Ayun. Anyway, testing lang naman yon dahil wala naman ang ulan ngayon, kanina lang. Tiningnan lang kung sino ang a-attend kahit na ulan. Anyway, we are blessed that we are here today para ituloy po natin yung ating nasimulaan last Sunday about love, courtship, and marriage. So bago natin ituloy, for the benefit po ng mga ngayon maririnig ito, ay hayaan natin na magkaroon tayo ng mabilis lang po na recap kung ano ba yung napag-usapan last week. We talk about love, we talk about courtship, we talk about marriage. At unang-una natin pinag-usapan is what is love. At narinig po natin last week that technically speaking, ang love ay masyado na pong tinry na ma-define ng mga scientists, ng mga makata. They tried their best pero talagang hindi nila ma-define what is love. At para lamang na magka-ideya tayo, ay di nakita natin, narinig natin last week that love ay hindi siya automatic. Ang love ay siya ay nanangailangan ng panahon to grow, to mature, to develop. That is love. Nakita rin natin the differences that love is not just a crush or infatuation, lalong hindi dahil ng lust. And upon hearing those ideas about love, ay di napag-usapan din natin what is next to that is courtship o ligawan. At alam natin na ang courtship ay isang proseso na nangangailangan ng mahabang panahon at masusing pagsisiyasat. Parang hindi yata courtship yun, ano? Pero yun yun talaga ang kailangan. Kasi kailangan magkakilalahan, at ang ending, kasalan. Okay? Kaya, narinig natin last Sunday na kung wala kang plano pang mag-asawa, huwag ka munang manligaw. At kung wala ka pong planong mag-asawa, huwag ka munang magpaligaw. Kasi ang ending or purpose talaga ng courtship ay marriage. Will end up to marriage. Okay? What else? Courtship ay hindi lamang para magpa-nice or magpa-cute. Meron po itong goal at yun ay makuha ang loob ng isang tao upang magwakas po sa kasalan. What else? Napag-usapan din natin yung mga bagay-bagay para malaman mo talaga kung ito bagay love na, or baka naman crush or infatuation, or baka naman talagang you are just dependent to that person. Alam nyo minsan, ang mga tao akala niya mahal niya, pero yung pala dependent lang siya. Diba? Sabi nga nung isang linya sa isang sining na panood ko before, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko, o kailangan mo ko dahil mahal mo ko? Diba? Kaya, kailangan din nating ma-differentiate yon. Dahil baka naman, need mo lang, kailangan mo siya, nasanay na ako na lagi kang nariyan. Pero hindi naman dahil gayoy, mahal na. Baka naman dependent lang. Okay? Oh. Kailangan daw ang love ay ma-refine, ma-expose through time, and kailangan merong din test of space. If you still remember that, na kailangan mahal, ngayon man, mabilis man o magtagal, mahal pa rin. Mahal, magkasama o magkahiwalay. Diba? At lalong nasusubukan kung tunay ang pag-iibigan kapag mayroong space. Pag nagkakabukod. Kagaya nga ng nabanggit ko rin last Sunday na ang pag-ibig, dapat yan, pag nahanginan, na hindi parang kandila, na maliit lamang ang apoy, kaya pag nahanginan, patay agad. Dapat para siyang naglalagablab na apoy, dapat para siyang forest fire, na bagkus mong hanginan, lalong lumalakas, sumisidhi ang apoy. Yun ang pag-ibig. Hindi yung nahanginan lang ng kaunti, patay agad. That is not love. At kailangan, napag-usapan din natin na hindi siya I love you if. Hindi rin siya I love you because.
Dapat siya I love you in spite of. Dapat siya I love you amidst of. Hindi pwedeng I love you if pogi ka. I love you if mabango ka. Paano pag hindi mabango? Diba? Paano pagka nung boyfriend, girlfriend kayo, or lalo na nung nagliligawan kayo, kay bango-bango niyan? I remember when I was in high school, lagi po ako may Louis and Pearl na cologne. Kulay blue. Hindi nang gamit mo. At hindi po ako mahilig maglagay ng kaunti-kaunti lang. As in talaga binubuhos ko yung sa likod ko. Para pag pinawis ako, amoy Louis and Pearl. Diba? At yun ay naaalala pa ni Pastora. During our teenage days, naaamoy niya daw yung mabango. But kailan niya yung sinasabi sa akin? Pag kami nasa bahay. Naaalala ko noon. Bakit may noon? Ba't idinidiin yung noon? Dahil baka ngayon, amoy tambakol na. Yan ang paboritong isda na yung mga anak Either tambakol o kabasi kung alin ang available. Baka man amoy chicken nuggets na dahil ako nagluluto sa bahay. Pag I love you if you're mabango, paano pag hindi na mabango? Or I love you because ang ganda ng ngipin mo. Di ba? Paano pag nalaman mo na yan pala pag natutulog, binababad ang ngipin sa baso? Di ba? I love you because you are thoughtful. Paano pag nabagok at nagka-amnesia at ultimong pangalan mo, di na maalala? Di ba? Hindi po pwede yung I love you if I love you because yan ipili you love. It should be, I love you in spite of. I love you amidst of. Diba? Yung tipong, mahal kita kahit may 8 ka pang kapatid na pag-aaralin. Diba? I love you kahit bingo gerang nanay mo. Diba? I love you kahit ang tatay mo, ang kinikilalang Kristo, ay hindi si Kristo kundi yung sarili niya. Bakit? Ay magsasabong Rico. It should be, I love you in spite of. Because I love you because, or I love you if is wrong. What else? Love is acceptance. Diba? Maganda sana, yan, sasabihin ko pa lang, very good. Love is acceptance. Ang pag-ibig po ay kailangan ng may pagtanggap. Pero kailangan din na makilala talaga natin yung ating minamahal. At nabanggit ko rin po sa inyo last Sunday, mas maganda na ang getting to know each other stage ay ginagawa when you are friends. Mahirap kapag kikilalanin mo pa lang kapag you are in a relationship with him or her na. Dahil doon na nga nagkakaribok, doon na nga nagkakagulo. Saka mo aalamin kung ano baga ang mga libangan, kung kailan kayo ikakasal na. Tapos pag nalaman mong sugarol pala, tapoy permahin mo ng prenuptial agreement. Ay, hirap naman ng gayon. Diba? Kaya maganda na, sa friends pa lamang nagkakakilala na. What else? Ang advantage po nung nagkakakilala na kayo while you're still friends at hindi kayo nasa courtship na, ay dahil syempre, pag courtship, ay talaga naman pakyutan ng pakyutan yan. Aminin na natin. Pag nanliligaw si boy, hindi niya sasabihin kay girl na, wag mo kong sasagutin, mabaho ang hininga ko. Diba? Wag mo kong sasagutin, hindi ako masipag sa bahay. Hindi niya sasabihin yun. Sasabihin niya lahat ng kanyang good traits, lahat ng kanyang positive traits. Ganon din naman siya nililigawan. Hindi niya sasabihin, maganda lang ako pag umaga. Bakit pag gabi, ano ka na, hindi mo na ma-explain. Diba? O, mabait lang ako sa church, sa bahay, para akong born again. Diba? Born again sa church, burn again sa bahay. Oh, hindi yung sasabihin. Laging ipapakita sa iyo kung ano ang maganda. Are you there? Unlike pag kayo'y friends, di ba? Hindi masyadong pinifilter. Talagang kung ano ako, raw na raw. Kasi tropa. Di ba? Meron nga akong mga narinig na kwento, yung mga nagkatuluyan, yung mga magtropa na talagang sila pa noon ang nagpapanuntok nung sila'y mga elementary. Tapos sila'y nagkatuluyan. Alam mo na ang topak. Alam mo na kung anong problema niya, kung meron man. Okay? Love is acceptance. Tanggap ko naman po ang mahal ko. Talaga? Alam mo na ba kung ano talaga ang mga tatanggapin mo tungkol sa kanya? Hindi pa po. Kaya nga kailangan may time. Okay? This is just my idea. Hindi ito batas. At di ko ito ipipilit sa inyo. But for me, if you will ask me, mas gusto ko po yung mahaba ang friendship. Maigsi ang boyfriend-girlfriend stage. Tapos, wedding na.
Kano kaiksi, pastor? Basta maiksi, wag mong masyadong patagalin. Bakit? Pag mahaba ang boyfriend-girlfriend stage, mas mahaba ang panahon na kayo ay matutukso at tutuksuhin. Diba? So, prolong the friendship. Mas maganda yung mahaba yung friendship. If you have that blessing na kayo ay will start as a friend, kung hindi na, pero if you still have that opportunity, enjoy friendship. Doon mo makikilala talaga. Yung kapag walang shield, yung kapag walang kine-create na magandang impression si girl or si boy. Kasi casualan lang, normalan lang, walang gamitan ng SS, di ba? Okay, yung iba alam mo yun, mga natawa rin yan, ha? Maya-maya, one-on-one tayo, on limit. Okay. Love is acceptance, so you should know first what to accept. Kailangan malaman mo muna what to accept. At yan na may madidiscover pa lang pag mahabang panahon. Okay? What else? Loving feeling is not permanent. It should be taken care. Kailangan inaalagaan. Hindi yan nananatiling in love ngayon at tapos okay. So, we end up last Sunday sa saan tayo natapos? Engagement. Everybody say engagement. So we talk about love, we talk about courtship. So naturuan ko at na-sharean ko na rin kayo ng mga bagay-bagay na dapat nating matandaan when we are in the courtship stage. Now, punta naman tayo sa engagement. Everybody say once again, engagement. Bago natin ito simulan, let's pray. Father, we thank you sa biyaya na makapag-Sunday service. Salamat po kasi kahit kami na-testing kanina sa panahon, biniyayaan niyo pa rin po kami na makapag-church. Salamat po sa kakayanan, sa kagustuhan, availability, lahat yung biyaya mo. Hindi lahat meron nun. At hindi lahat ay kinayang makapunta, maka-attend, makapag-allot ng time. Pero salamat po sa biyaya mo for enabling us to attend, to join the Sunday service. Thank you so much, Lord. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga kamalian. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. Salamat po, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming righteousness. And Holy Spirit, we pray na kayo po ang patuloy na magturo sa amin. Turuan niyo po kami. Ayaw po naming makinig sa kapwa-tao lang namin. Gusto po namin kayo, Lord, ang magturo. Turuan niyo po kaming lahat. Salamat, Lord, for we believe two or more gathered together in your name, you are in the midst of them. Lord Jesus, we welcome you. O Holy Spirit, thank you for ministering your people today. Turuan niyo po kaming lahat. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Bless the lips of your servant as I share your word. At salamat po, Holy Spirit, sa wisdom. Salamat po, Lord, dahil tuturuan niyo kami. Hindi niyo lang po kami i-inform today. Kami po itatransform ninyo with your words, with your power, with your authority. Thank you so much, Lord. We are declaring your complete victory, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. And we pray na pakaingatan niyo po yung mga kapatid naming parating pa lang. Pagpalain niyo rin po yung mga kapatid namin joining us ngayon sa FB Live. Thank you so much, Father. To you alone, all the glory. Turuan niyo po kaming magmahal. Turuan niyo po kaming umibig ng tama. Turuan niyo po kami na even sa aming pag-iibigan, kalooban niyo pa rin ang aming gawin at ikaw pa rin ang mapapurihan. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Palakpak po para kay Jesus. Okay. Everybody say once again, engagement. Okay, so kung kayo ay may MU na, ano ba yung MU? Ha? Malabong usapan. Maarting usapan. Ano bang MU? Meron na kayong mutual understanding, meron na kayong pagkakaunawaan. Alam niyo po yung mga nag-iibigan, ay talagang hindi mo maiiwasan, pero madalas ang nag-iibigan, MU nga yan, may maarteng usapan. Oo, kasi nga, sabi ko sa inyo madalas, pag hindi pa yan in love, hindi pa yan OA. Kaya mapapansin ninyo, pag minsan OA na si guy, OA na si girl, o OA silang dalawa, ibig sabihin lang nun, in love na sila. Okay? Kasi nga minsan yung in lababo, wala nang pinipili yan. At na-OA yan, yung mga single. Yun lang yun. Okay? Konting words, may unawaan na. Minsan tinginan lang alam na nila dahil may unawaan na sila. Yung iba naman naaan
tingi-tinginan lang, ngiti-ngiti pa Kasi nga, may unawaan sila. Kung hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan kasi hindi ikaw ang kaunawaan. Kaya huwag kang kamali-mali. Yun lang naman yon. Okay? So, punta tayo sa engagement. Ano naman yung engagement? Ito po ay yung panahon na nire-ready na ng bawat isa ang kanilang mga sarili para sila ay makapagpakasal na. Ayan. So, boys, meron po akong tip sa inyo. Wag na wag mong hahayaan na mamimiss ni girl yung pagkakataon na ikaw ay magpo-propose. Yung iba kasi, isahang gastos na. Wala nang propose, kasal na agad. Yung ka naman gagastusin ko sa pagpo-propose, magagastos na yun sa pagpapakasal. Ikaw, lalaki ka Ang babae, nangangarap din naman niyang makaranas naman ng mag-I do. Yung yes, yes, yes! Di ba? Gusto rin naman ng mga yung makaranas ng gayon. Ang gusto naman ng lalaki, agad I do. Kaya nung nasa bahay na, puro gayon, you do. Ginawang katulong. Paranasin mo ng engagement. Paranasin mo ng proposal, Yan mo naman, yan naman talagang may mga panahon sa lahat ng bagay. Sinong naniniwala doon? Kaya may panahon na pinakikilig ang asawa dahil sa mga susunod, puro yamot na yan. Yan mong kilagin naman. Pastor, ba't puro yamot? Parang hindi maganda yung deklarasyon mong yun. Dahil nga may adjustment period. Talagang nayayamot-yamot yan hanggang sa later on, nayayamot tapos natatawa na lang tapos sasabihin, mahal ko Yun, ganyan. Okay. Kung katabi mo ang boyfriend mo, sabihin mo, paranasin mo ako ng proposal, ha? Sinabi. Kung hindi naman boyfriend ang katabi, wag mong sasabihin. Pwede rin naman sabihin mo, ikaw ha, pararanasin mo ng proposal yung magiging girlfriend mo ha. Gayon. Pwede rin naman yon. Ngayon naman, kung kayo ay mag-asawa na at di mo na paranas ng proposal, humingi ka ng tawad ngayon. Ito na ang pagkakataon mo. Patawarin mo ako o pinatawad ka na daw mahabang panahon na. Pwede ka naman daw bumawi sa renewal of vow. Mag-propose ka bigla, will you marry me again? Bawi, di ba? Bawi. Blessed na blessed po ako na ako ay nabiyayaan na makapag-propose. At sobrang nakaka-bless po si Lord. Dahil talagang siya nag-provide na nag-provide. Lahat as in, halos. To the point na, nung bumibili po ako ng singsing sa may Santa Ana, tama ba? Sa may Ungpin, Manila, ay kulang pa ng 500. Yung pambili ko ng singsing, to the point na ako ay nakikipagtawaran na, sabi sa akin nung magtitinda, pasensya na po kayo, talaga sagad na ho. Ay walang-wala na rin akong pera, ako kinakabahan na dahil ako maglalakad na last na yon, talagang tinaktak ko na ho yung wallet ko sa magtitinda. Wala na ho talaga, sagad na ho. Bawas-bawas Ayaw ko lang ho ng mas liliit pa ang bato diyan, yan ibagyan na nga makita. To make the long story short, buti na lang ho yung aking kasama, may sasakyan, ay di hindi na ako mamumroblema sa pamasahe. At siya pa nagdagdag na 500, biglang dumiga. 500, matapos na lang yan. Matuloy na lang yan. Tunay naman. Katagalas baka may oras kaming uusap nung magtitinda talagang ayaw ibigay ang 500. Siguro ko ngay sagad na, baka nga ang kita hanggang doon na lang Di wala na, sagad na si pastor. Magpo-propose pa, wala kang pambili man lang kahit choknat. Pero God is so good. May nag-arrange ng aming magiging proposal. Kesyo yun daw ay treat ng company wherein Pastora is working there before. Pero yung pala talagang isinet para ako doon makapag-propose. Wala akong binayaran sa restaurant. Yes, naka-restaurant pa ho yun. Tapos, yung mga katrabaho, marurunong gumawa ng paper flowers. So kapag break time sa opisina, gumagawa sila, at walang kamuwang-muwang ang aking asawa na siya mismo gumagawa ng isa sa mga bulaklak na ipambibigay din sa kanya. Gawa din siya, walang kamuwang-muwang na yun ipanlagay doon sa bouquet na ako magbibigay sa pagpupropose ko. Ultimong yung mga letter, etc., sila na rin ang gumawa. Tapos yung boss pa ni Mrs. ay nagtiyaga talagang alamin yung aming team song, love song, para yun ang kakantahin, gigitarahin habang nagpo-propose ako. Kita niyo po yung kung gaano pong kabuti ni Lord. Kasi nga, if it is God's will, it is God's bill. Always remember that. Kaya ako bless na bless ako tuwan-tuwa.
Ayun. Maya-maya iniabot sa akin yung bouquet. Bah, may bouquet. Thank you po. Hindi ko alam. Tapos kanta na sila, I love you forever and forever. Luma-luma na ho, ano? Pero yun talagang gusto namin Paul McCartney. Love you with all my heart. What a wonderful proposal. All for God's glory and all for God's blessing. Grabe. Palakpakan natin si Lord. Pararanasin mo, lalaki. Pararanasin mo. Babae, pagramdam mo, mukhang pakakasalan ka na lang, basta demand proposal. Demand. Oh, kahit di mahal ang sing-sing, wag lang naman pre sa super pan. May super pan pa ga. Wag namang yung mga plastic na pagsuot mong gayo, sugat pa ang daliri ng babae, kawaawa naman. Okay. What else? Pagdating po sa engagement, babanggitin ko ulit, parang nabanggit ko na last week, pero ulitin ko lang, the family and the church should know na kung kayo ay nagsasama, kayo ay nag-iibigan at kayo nagpaplanong magpakasal, that family, both parties, and the church should know. Hindi po pwede secret-secret. Sabi mga sa katabi mo, hindi pwede secret. Hindi pwedeng hindi alam nung kabila, hindi alam nung pamilya, hindi alam ng tatay nung babae. Hindi pwede secret-secret. Bakit? Kasi, if what we are doing is honorable, then why make it secret? Ang sinisikreto, yung hindi honorable. Ang sinisikreto, yung hindi mo kayang ipagpasalamat sa Diyos. Pero kung kaya mo yung ipagpasalamat sa Diyos, wala na secret-secret. Maganda alam din ng church. Para yung halimbawa, natatawag din sa unahan. Ari yung dalawang mag-boyfriend, mag-girlfriend, ari ho ay nagpaplano na magpakasal, pag-pray po natin. No. Pero hindi ko naman yung gagawin dito. Siyempre, baka naman mahiya. Yung pala doon sa church. Hindi natin gagawin yon. Pero maganda rin na kahit pa paano na may mention, alam ng pastor, alam ng church, para na may mention. Bakit? Ano nga sabi ko last week? Para maiwasan ang illegal parking. Di ba? Kasi baka no parking na, napaparkingan pa. Oh, I remember when I was in J1 Rosario, during that time, babago pong uma-attend doon, yung mag-asawa ni Rev Jamel at saka ni Pastora Ninang, sino nga pangalan ng Ninang ko? Sorry, Marie. And they were both good looking. Kaya agad, ini-announce ng ninong ito during the, I think it was in the midweek service, Thursday. Majority ng na-attend doon ay leaders that time. Pinakilala agad niya, sabi niya, ari nga pala si Brother Jamel, ari nga pala si Sister Marie, at sila po ay mag-asawa. Nililinaw na agad. Kasi baka nga, akalain na dalagat binata at mga single, o baka akalain magkapatid. And they're very good looking, up to now naman. Kung if you know Rev Jamel of JA1 Cainta. Maganda yung alam, para naiiwasan ng mga conflict. Are you there? Para hindi yung saka na lamang magkakaalaman sa huli na ari palang nililigawan ni brother ay girlfriend ni brother, ay di mag-aaway pa yung dalawang brothers. Diba? Magkasama sa life group, kaya hindi na-attend yung isa, ay dahil kakumpetensya sa gustong babae. At hindi naman yun nangyayari lang sa boys, sa girls, minsan ganyan din. Beso-beso lagi, pagka nagkaalamang iisang nagugustuhan lalaki, naghihigitan ng buhok. Nangyayari po yan. Okay? So maganda, malinaw. Sabi mga Diyos sa katabi mo, dapat nililinaw. Para may blessing, para alam. What else? Bakit maganda or may advantage na alam kung sino ang iyong boyfriend or girlfriend or kung kayo engaged na? Alam niyo kung ba't maganda rin yon? Para kayo ay mapalagiran ng mga godly advisors. Para kapag nagkakatampuhan, hindi kung kani-kanino nahingi ng advice. Di ba? Kasi yung iba, palibasa walang godly advisors sa nakuha ng advice sa mga katrabaho. Pare, pinahiya na naman ako ng girlfriend ko, hindi man lang naiisip yung aking pagkalalaki. Yung aking moral bilang pagkalalaki. Gayon ka pare, siya tara, tayo'y babarik. At tayo'y manonood ng sine, yung sasaya ka. Ay di gayon ang mga payo, Hindi ka gaya kapag alam sa church, mai-assign ka ng, mayroong life group leader ka na, ikaw pala may girlfriend na.
Ay siya, ganun makinig ka sa akin. Oh. Ako naman wala pang girlfriend. Pero ito ang mga naririnig ko. Ito yung mga natutunan ko. At least, may mga godly advisors na pwedeng magpaalala. Kuya, talaga lang, ako'y nayayamot na. Lagi na lang akong nasuyo din sa babaeng are. Humingi ako kay Lord ng tamang babae. Babaeng laging tama ang binigay sa akin paano ka pong gagawin ko rin kuya? Ay di pwede mong payuhan na. Siya, wala tayong magagawa sabi sa Songs of Solomon, ang lalaki talaga ang nagpupursu. At ang babae talaga ang pinupursu. If you will contradict the word of the Lord, at ikaw ang magpapabebe, at ikaw ay mag-iintay na ikiamuhin, wala kang iniintay. Diba? Gayon sadya. Pero pastor, paano po yung pagka yung babae naman talaga may kasalanan? Ganito ang gawin natin mga boys. Effective po ito. Mag-sorry ka pa rin. Pastor, siya na nga may kasalanan? Nag-uusap na tayo Siya na nga may kasalanan, ako pa rin magsosorry. Oo, dahil hindi mo pwedeng sabayan yan. Dahil pag yan igalit pa, kahit siya ang may kasalanan, di yan aamin. Ewan ko, hindi ko naman nilalahat, pero talagang ang babae ay may need para siya ay suyuin. Ngayon, kung ang asawa mo o ang partner mo hindi gayon, you are super duper blessed. Okay? Pero kung ang asawa mo'y gayon naman, yung sinasabi ko sa iyo ngayon, normal yan, huwag kang mag-alala at huwag mong isipin na this is like, parang parusa, hindi. Normal yan. Ngayon, ganito ang gawin natin, mga boys, at sa mga mag-aasawa in the future, makinig kayo. Ikaw ang mag-sorry, ikaw pa rin. Ako pa rin? Oo, walang mawawala sa iyo, lalaki ka pa rin after that. At ikaw pa rin ang head of the family after that. Nothing to lose, but more to gain. Kasi, makikita naman ni girl na, ay ako na may kasalanan siya pa nagsosorry, mahal talaga ako na rin. Diba? Hindi yung, kaunting ako nagpapalambing laang, gigil na gigil, tapang na tapang, nagmamataas pa. Paano pa kaya ako na rin pakikisuyuan pag ako'y nagtatain Sorry for the word Paano kapag ako ay menopause na at talagang ang aking topak ay sagad-sagad na? Sorry for the word pero para lang mabilis ang usapan, paano pa kaya ako mapapakisuyuan na rin? Paano pa kaya ako pakikisamahan na rin? Pastor, gusto ko rin namang i-establish sa kanya na siya ang mali. After mong mapaamo. Ang problema kasi, diba, yung iba, gusto na agad nalagyan ng collar. Hindi pa naman amo, nakalabas pang pangil. So, ang pinakamaganda, mag-sorry ka. Hindi ka naman ang uuto. Mag-sorry ka. Pag nahimasmasa na, humupa na ang Bulkang Taal, saka mo kausapin. Sorry na. Ikaw sinasabayan mo pa ako. Yun naman, minsan naamin na rin siya, may kasalanan. Basta mag-sorry ka lang muna. Tapos mamaya, siya sorry na din. At least nag-sorry. May din nga lang. Pastor, hindi mo laging ganon. Oo nga, pero madalas. Hindi lagi. Pero what I'm trying to say is, sa relasyon, pababaan. Hindi pataasan. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, lalo kung alam mong yan may ka-relationship na, sa relationship, pababaan. Hindi pataasan. Diba? Kasi kung lulunukin po natin, church, kung lulunukin po natin ang ating pride, nothing to lose. Tama ba? Yung iba kasi ang akala, pag-ari lagi kong pagpapasensyahan, baka ako'y hindi naigalang. Baka ako'y hindi naigalang pag laging gayon ng gayon, baka gawin ng asal. Meron po ako'y tatanong sa inyo, may nagsasabi, kaya nga. Kaya sabihin po ako sa inyo, naniniwala ba kayo na ang Diyos ang sentro ng inyong relationship? Amen. Naniniwala ba tayo na si Lord ay in control at mahal na mahal kayong mag-asawa o kayong mag-partner? Kaya, magtiwala kayo kay Lord. Just do our part. Wala pa akong nakilalang asawang siya talaga ang bumago sa asawa niya. Laging ang Diyos ang bumabago at ang kabutihan ng Diyos ang bumabago.
Ngayon, kung pipilitin mong ayusin yung iyong partner, baguhin yung iyong partner, nako, magkakaproblema ka talaga. Leave it to God. Ibigay sa Diyos ang mga para sa Diyos. Okay? Nagulat ako, ano ba yung taling iyon? Alisin nyo yun, ha? Hala ko yung snake, eh. Pasuyo ha, paalis ng taling iyon. Bihira ka. Okay. Saan natuloy ako? Nawala ako, eh. What else? Engagement. Social activities should be wholesome and honorable. Avoid alone too often. Avoid too private places and opportunities. Bakit? Kasi ang daling maging isang anino ang dalawang tao. 'Di ba? Yung, ay, dalawa pala sila doon, ba't isang anino lang kanina? 'Di ba? Kaya avoid yung masyadong physical. Ang paalala po ni Paul kay Timothy, in 1 Timothy chapter 5 verses 1 and 2, treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. Everybody say absolute purity. So, treat them as if they are your kamag-anak para igalang mo. Ano pa? Ang bilin ng Bible sa atin in 1 Thessalonians chapter 4 verses 3 and 7. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, and that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God. Kaya pala, ang expectation pala ng Bible sa atin that if we know God, then we are not doing immoral things. Sabi mo nga sa katabi mo, kung kilala mo si Lord, you will not do immoral things. Kasi anong sabi doon sa 1 Thessalonians? Ang gumagawa daw ng mga iyon ay pagans o those who do not know God. And that in this matter, no one should wrong or take advantage of a brother or sister. Everybody say, wag daw mag-take advantage. Minsan kasi napakagugulang ng mga lalaki. Masyadong matitiknik. 'Di ba? Ngayon po ako'y tumatayo dito hindi bilang attorney ng mga lalaki kundi taga-usig. Taga-usig. Ano nga sa English yung taga-usig? Fiscal ba yon? Prosecutor? Anyway, ako'y taga-usig. Ilalaglag ko po tayo ngayon. Girls, ang mga lalaki po, hindi man lahat, madalas, matiteknik yan. Kaya mag-iingat po kayo. Ha? Kaya, again, ito po ay stand ko. Hindi ko ipinipilit at hindi ito batas sa church. Pero I am discouraging yung hindi pa mag-asawa na umaangkas sa motor ang babae. Ay, dinidiscourage ko po yan. Noon, nasabi ko na ito, pero inuulit ko lang. Again, this is my stand. Hindi ito batas, hindi ito pinipilit. But this is just a reminder. Okay? Lalo pa pag ang setup ng upuan ng motor ng lalaki, yung padaus-us na gayaw. Yung mga teknik ninyo, ngayon, ilalahad. At baka nagtataka ka pa, babae, na may daan namang patag na patag, ay lagi ka pang sa mga may humps idinadaan. Tinitiknikan ka na niyan. Yan, may nag-aaway na. Hosh, wala po akong intensyon na kayo mag-away. At tinutulinan, pare kay humawak. Ay, Pastor, paano hong gagawin? Alay, di lagyan mo ng sidecar. Kasama naman ho. Kaganda-ganda ho ng motor ko, may sidecar.
Bakit ga? At the end of the day, you are living to please who? Not to please people, nor your girlfriend or boyfriend, but to please God. And please don't do that to please your pastor. Let's do this to please God. Kahara sa kahuli-hulihan, pwede kang gamitin ni Lord for His greater glory. That you can speak to young people at sasabihin mo na, we've been there. And this is what we did for the glory of God. Di ba? Hindi yung, hoy, pwede ka bang mag-share sa mga kabataan about love, courtship, and marriage? Nako, wag ako. At hindi matututo ang mga inang mabuti. Ngayon na lang ako biniyayaang maging mabuti. Pero noon, hindi. Ayan. Avoid too private places and opportunities. Alam niyo po, natutuwa ako dun sa mga nag-group date. Yung hindi masyadong exclusive. Yung isasama mo halimbawa yung isang assistant pastor, tapos isasama mo yung worship leader, yan maganda yan. Para hindi lang kayong dalawa ang nagde-date. May kasama kang assistant pastor, may kasama kang worship leader. Maganda yung, ano gaho yung Sunday service? Hindi. Ang punto ko lamang, huwag kayong masyadong exclusive, huwag kayong kayo. Alam nyo, minsan yung ibang mag-boyfriend, girlfriend, di ko man nilalahat, pero minsan, masyadong exclusive. Minsan, they are acting and believing as if sila na lamang ang tao sa mundo. Diba? Kung makapagsubuan ng saging, akala mo sila lang ang mga unggoy sa zoo. Maging ano rin naman ho tayo, maging sensitive din naman tayo. Lalo na sa mga wala. I remember when I was in high school, gagraduate na ako 4th year. Eh di syempre, pag graduating na kami, nung time na yun, ganun na, ewan ko kayo. Pero kami nung graduating na wala na kaming ginagawa, nag-aantay na lang kaming graduation. And you know what? Yung aking mga tropa, lahat nag-girlfriend ng mga 3rd year. Ako wala. Kaya pag umuwi kami, parang Flores de Mayo, partner-partner, hilira sa bayan. At ano ako? Di taga-bit-bit ng arko. Walang partner eh. At nag-iisip ako nung time na yun, ako'y teenager, ako'y medyo, alam nyo yun, medyo nalulungkot ako na hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko, na para bagang lahat sila may partner, ako wala, abnormal ata ako. Ganun ba ako kapangit? Napapaisip tuloy na pe-pressure. Eh di anong nangyari? Meron ding tropa, yung mga girlfriend ng tropa ko, na wala din, eh di yun, sige, pwede na rin. Para kami magkakasama. Para tropa. Oh. Ang problema nga, na in love si girl, ako naman, for the sake na may makasama rin katropa. Alam niyo yun? Ay di ako hiyang-hiya nung minsan nakasabay ko sa jeep. Walang proper closure. Nakahingi naman ako ng tawad. Sabi ko, pasensya ka na, dalalang ng kabataan, walang kamuwang-muwang, walang kabait-bait. Naunawaan naman na rin daw. Okay. Kaya, be sensitive. Yung iba, namamadali tuloy dahil baka nagtataka, ba't ako'y wala, ba't lahat arimer? Una. Oh. Be sensitive din naman, lalo na kapag may mga kasamahan kang hindi pa nabebenta, wala pang pumaparada, lalo na kapag may mga kasamahan kang matagal na nakapost, nakailang repost na, be sensitive din naman. Okay? Kasi sa totoo lang minsan, yung mga single, hindi ko nilalahat, pero minsan, yung mga single, minsan medyo sensitive. Minsan medyo maramdamin. At minsan aminin nyo na insecure. Minsan. O madalas. Kaya be sensitive. Sabi nung iba, may nagtatanong, doon daw sa mag-boyfriend, girlfriend, pwede ba daw yung kiss? Yan, may mga tumatawa. Pwede ba daw yung kiss? Ara naman ang stand ko. Kung ipagbawal ko ay hindi nyo gagawin. Diba?
So, pinakamaganda siguro ang pag-usapan natin ngayon ay mag-isip tayo ng mas wholesome way of expressing your affection. Diba? Ay sabihin ko ga, ibatas ko ga, magpagawa ka kung tarpaulin diyan sa labas. No kissing. Gagawin nyo ga, susundin niya, ay siya, wag ako. Kaya, mag-isip tayo ng mas honorable way, mas wholesome way. Yung hindi makaka-trigger, yung hindi kapag may ginawa kang gayon ay ang magte-take over ay yung mga glands mo. At hindi nagagana ang utak mo. At pagkatapos saka mo sasabihin, shucks, what happened? Mahirap yun. Ano maganda, Pastor? Pwede ka naman mag-express ng love, kantahan mo. Oh, ilaw. Sa gabing madilim. Ba't kayo natawa? Kasi nga, laging ang gustong expression of love ay kung ano yung dinidikta ng mundo. Ano ang sabi ng Romans? Ha? Huwag tayong makiayon. Pastor, yung holding hands, pwede ba? Ay di! Sino nag-holding hands dito mag-boyfriend-girlfriend? Taas ang kamay. O, tanyo. Iilan ang matapang? Bakit hindi makataas yung iba? Oh, wala naman dito nanay mo. Wala naman dito tatay mo. Alala ko si Pastor noon eh. Kami naman noon engaged na. Di hahawakan ko ang kamay. Lalakad kami. Sabi sa akin, bakit? Narito tayo sa barangay na Munga. Bakit? Baka may makakita. Uy, ano naman? Baka masabi kay Papa. Uy, ano naman? Tayo naman engaged na. Basta, intayin mo. Hindi sabi ko, sige, I can wait. Kaya nung sabi ni Pastor Ito, you may now kiss your bride. Talagang ako napagayon ay. Finally! At last sa wakas! Alam nyo, kasarap naman na ang first kiss sa wedding. Tapos yung tatawanan kayo ng mga tao at ng photographer kasi pareho kayong hindi marunong. Kaysa naman yung, you may now kiss your bride. Tapos pag kiss niya, ay talaga expert na expert eh. Lalo namang hindi wholesome at hindi nakakatuwa yun, hindi nakaka-bless. Are you there? Hindi yung, pag nung nag-kiss veteran siya, ano kaya nga ngayon ko talaga kinasalya? Nagkabuhol-buhol na ang pustiso, nagkabuhol-buhol na ang braces. Bira, alam nyo, nangyayari yun. Kaya kung hindi kayo nahihiya na kayo yung mga machichismis, social media, mag-boyfriend, nagkabuhol ang braces. Ay, tunay na kayong kahiya-hiya naman. Tapos malalaman pa, at sila nga pala pong dalawa, yung umaattend sa JEWA San Jose, ay, tunay naman. Sinong pastor niyan? Si Pastora Nika. Okay. Kayo may natututunan. May natututunan po ba tayo? Kasi kung wala na, itigil na natin ito. Okay. Avoid two physical activities na kayo ay madadala sa mga bagay na hindi naman dapat gawin ng hindi pa kasal. Ba't ko ito sinasabi sa inyo? Kayo'y mahal ko. At napakasarap po ng pakiramdam nung haharap kayo sa altar na alam ninyong walang naging kuchi-kuchi. Diba? Saan ko narinig yon? Sa Rewind. Napanood na namin ni Pastora yung Rewind. Bihira talaga eh. Hindi talaga si Lord yung kausap ni Ding Dong doon. Si Lods lang yon, si Mang Jess. Pero hindi si Lord yon. Ang alam nyo, ang dating sa akin nung si Lods, mas more on si kamatayan pa siya kaysa kay Jesus. Parang taga-sundo ang dating. Pero hindi siya si Lord. Number one, bakit ko nasabing hindi siya si Lord? Nabarik. Shumashot! Sa mga hindi pa nakakapanood, pasensya na po, spoiler. Pero yes, shumat. Malapit na po daw lumabas ang Rewind sa Netflix. Hintayin nyo na lang. Shumat!
Tapos binabad word siya ni Ding Dong. Ano sabi ni Lods? Uy, wag mo akong murahin ha, bad yun. Anyway, kasarap ganong haharap kayo sa altar. Di ba? Na wala kang ibang daladalang emosyon kundi joy and excitement. Hindi yung haharap ka sa altar na ikaw ay may iba pang dalang emosyon like nalulungkot ka dahil nahihiya ka dahil halimbawa si babae, hindi bagay sa akin itong puti. Hindi bagay sa akin yung puti, hindi naman kasi ako pure. Alam niyo yun, ayoko kasi nang dadating sa ganyan. Gusto ko na kapag kayo'y magpapakasal na wala kayong ibang iniisip, kundi, thank you Lord, you are so good. We're celebrating your goodness. I'm so happy, I'm so excited. Finally, thank you Lord, nakatiis kami. Kasarap nung gayon. Ngayon naman, kung ang iniisip mo at sinasabi mo ay, bakit kasi nga ngayon itinuro? O bakit kasi nga ngayon ko narinig? I have a good news for you. Di pa huli ang lahat. At kapag ka si Lord ang kausap mo sa usapang pure, ano ang sabi ni Lord in Isaiah? Though you are as red as a scarlet, now you will be as white as a snow. Diba? Kaya ano ang pangalan ng anak ni Hayden ko? Scarlet Snow. Na kahit pa anong nangyari na before, after receiving Jesus as your Lord and Savior, after hearing these messages, this truth, though it hurts, but it will set you free. After hearing this, at wala ka na uling ginawang kahit anuman that will defile na makakadumi sa iyong pagkatao at sa partner mo, then the Lord consider you as pure. Okay? Sayang nga ngayon ko po narinig. Hindi sayang. At least narinig mo na ngayon. At least, you can pursue purity. We can pursue holiness. Okay? Kasarap, haharap ka sa altar. At alam mo ba na ang pinakamagandang maiirigalo mo sa partner mo is your purity. Your dangal. Mas matindi pa yan kaysa sa kahit pa ikaw iregaluhan ng singsing na ang bato'y gaplanggana. Diba? And for the singles, ako na may single, no strings attached, wala naman pong relationship, we're just having fun. Okay. Alam mo, single. I'm talking to the singles, ha? Make sure also that your activities na ginagawa sa buhay mo is also a part or preparation ng sa pag-aasawa. Wala pa nga po, agad na yung preparation. Aba, syempre naman, aalagaan mo rin naman ang sarili mo. Para kapag biniyayaan ka ng Lord ng partner, meron ka namang maiirigalong maganda, and that is your purity. Hindi yung ikaw sumabak na ng sumabak sa lahat ng mga gera at mga labanan. Hindi ka, kahirap naman ng gayon. Tapos anong iririgalo mo sa partner mo in the future? Ruins. Di ba? Yung mga, alam niyo ba yung ruins? Yung after ng gera, yung mga basag-basag na yun ang ruins. Di ba? Ang hirap naman nung, mahal, ito ang regalo ko sa iyo, ruins. Ano yun? Tira ng digmaan. Sa dami ng mga war na dinaanan nito, veterans na ire. Hirap naman ng gayo. Diba? Baka masabihan ka ng partner mo talaga, galing pala sa labanan yan, wala na bang magsasabi dyan ng I shall return? Baka naman may MacArthur pa yan. Wala nang I shall return, wala nang babalik dyan, ha? Diba? Sino mga NBSB? No? Boyfriend since birth. Tumaas si John Kenneth. Ikaw ay no girlfriend since birth, anak. Hindi NBSB ikaw. Nagsisisihan sila ni Toots. Si Toots kunyari walang alam, hindi ka na NGSB boy. Kaya hindi mo alam, kunyari. Ano yun? Hindi makapagtaas pero alam naman talaga.
Pero okay lang, nak. Hindi kita hinuhusgahan daw. Maganda ang future mo. Si John Kenneth daw, maganda ba ang future? Maganda. Pastor, ba't kayo tumingin doon sa banda doon? Hindi, wala. Nahasisilaw ako. Okay. Nasaan na ako? Nasaan na ako? Nasaan na tayo? Kay John Kenneth. Hindi. Ayan. Nasaan na ka? Okay. Lahat ng may natututunan ay pumalakpak ng the best kay Lord. Okay. Tuloy. Yung mga may partner na, tuloy tayo. Dapat may policy kayong dalawa. Dapat may policy kayo na kahit di tayo magkatuluyan, wala akong ikakahiya sa iyo. Ano ibig sabihin ng wala akong ikakahiya sa iyo? Yung iba kasi, nakakalungkot, pero ang mga pananaw kung di man tayo nagkatuluyan, at least nagkatistingan, yung mga gayong kasama naman Pero ang maganda po, mag-focus kayo din sa susunod. Kahit di kayo magkatuluyan, wala kayong ikakahiya sa isa't isa. Hindi ako mangingimi sa iyo kahit magkasama tayo sa choir, magkasabay tayo sa sasakyan, magkasukob tayo sa payong. Wala akong ikangingimi sa iyo, wala akong ikahihiya sa iyo kasi hindi mo naman kabisado kung nasan lahat ng nunal ko. Hindi man ako makatuluyan mo at makatuluyan mo yung best friend ko, wala akong ikakahiya sa best friend ko. Kasi, nandun lang tayo sa tama nung tayo. Kasi you never know kung kayo talaga yung sa dulo. Hindi na si pastor. Hindi ako nagde-declare ng, si pastor naman, grabe, masyado namang wala katiwa-tiwala sa amin. Hindi sa gayon. Stay strong, SS. Pero, we never know. Mamaya hindi kayo magkatuluyan. Dami kong kilala 10 years na tapos hindi rin naman nagkatuluyan. Yung pala makakatuluyan ni assistant pastor sa Mandaluyong. Parang ganun. Nakakatuwa naman yung mga stories na ganun. Yung ang tagal-tagal na nila, tapos mabalitaan mo na naman kay OG Diaz na hiwalay na pala. Friends na lang pala si Sam Milby at saka si Catriona Gray. Alam niyo yan? Sasabi ko sa inyo Tanong kayo pag di kayo updated. Friends na lang sila. Merong isang gathering, napansin ng mga chismokers, wala na yung engagement ring ni Catriona. Chismoso Anyway, bakit yung binabanggit? Kasi nga wala kayong piho. Huwag mong akalain, ito na, kaya ibibigay ko na. Get me. Paano nga kung hindi naging kayo? At least, magkaroon kayo ng palisiyang dalawa. Kahit di tayo magkatuluyan, wala akong ikakahiya. Dahil di mo naman nakabisa lahat ng nunal ko. Dahil andun lang tayo sa tama. Okay? Everybody say, sex is beautiful. Bakit yung ibang Kristiyano nangingiming pag-usapan yan? Samantalang yan na may galing sa Diyos. At Diyos mismo ang umimbento niyan. Diyos mismo ang gumawa niyan. At yan regalo ng Diyos sa kasal. Sa kasal. Okay? Sex is beautiful, but outside of marriage, it's a sin. Anong maalat? A sin? It's a sin. It's a kasalanan. Okay? Nabanggit ko na ito last week, pero mukhang hindi nyo na napansin. Ulitin ko lamang. Meron po isang pangyayari na merong dalawang nagpapa-marriage counseling sa pastor. At nakita ng pastor, nabalitaan ng pastor na buntis yung babae. Di tinanong yung lalaki, sabi ng pastor, kung di ba buntis yan, pakakasalan mo. Ang sagot ng lalaki ay, siguro po hindi pa po siguro. Ay, tas tinanong ng pastor, ba't mo pakakasalan? Ang sabi ng lalaki, nakakaawa po kasi. Ano sabi ng pastor? Naaawa ka pala, ba't mo ginanon? Alam nyo ba, mga lalaki makinig, kayo mga lalaki kayo talaga makinig kayo. Hindi porket mahal tayo ng babae, gagayunin nyo na.
Hindi porkit, mahal mo ako. Oo, mahal kita. Mahal mo talaga ako. Eh, sige nga. Tayo nga doon sa bayabasan. Hindi porkit, mahal ka ng babae, ite-take advantage na. Mga babae, huwag naman kayong uto-uto. Sabihin mo nga diyan sa iyong katabi, kung yung babae, huwag magpapalin lang. Diba? Oh, ba't di nyo sinasabihan yung inyong katabi? Sabihan nyo. Oh. Oh. Huwag magpapalin lang. Kasi kung mahal ka talaga niyan, makakapag-antay yan. At kung mahal ka talaga niyan, irirespeto ka niyan. Mahal mo ba talaga ako? Oo, mahal kita. Sige nga, hindi mo ako mahal, hindi ka nga makapag-antay. Ako, no question about it. Mahal kita. Ikaw, ba't ako ginagayan mo? Nang matauhan. Dapat minsan may mga bagay na sinasabit ng pinamumukha at ng natatauhan. So, igagalang, mga lalaki, mga babae, pag hindi ka kayang respeto, hindi ka mahal niya. Iba ang motibo niya. Wala akong tinitingnan, baka sabihin mo ikaw yung. Okay. Aba, ay hindi lamang babae ang gayon, ba mga lalaki? Mga lalaki, pag may mga sinasabi sa iyo ang babae, mga activities na ayaw mo, sabihin mo, please, igalang mo ko. Igalang mo ang aking dangal. Ba't kayo natawa? Babae galang ang may dangal. Babae lang ang may puri. Pati lalaki meron. Kung ikaw ay may konsensya at ikaw ay may panananagutan sa Diyos, definitely may dangal ka, may puri ka, iingatan mo rin mga lalaki. Akala ata kasi nung iba, babae lang ang may puri, lalaki meron din. Kaya kapag yung iyong didikit-dikit sa iyo, aba, sawayin mo, sabi mo, excuse me sister. Maganda yung ngayon, sister, wag ka masyadong madikit. Nabubuhay ang aking animalistic instinct. Huwag ka masyadong dumikit. Parang awa mo na sa ikabubuti at ikalalago ng ating relasyon sa Diyos. Mga babae, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ang mga lalaki po ay mayroong ibang klaseng kuryente sa katawan. Na kapag kayo po ay dumidikit sa amin, di namin may paliwanag, pero parang bumabalik sa pagka-Australopithecus erectus. I'm trying to say is, may urge ang lalaki to procreate. Kaya sa babae, mapapansin ninyo kayo, okay lang sa inyo, akbay, di ba? Sa amin hindi mo pwede. Wala, bawal ang any connection sa amin. Nag-i-spark. Bawal. Kaya sa ikatutulong na rin po ninyo sa amin, huwag kayong dikit ng dikit. Naalala ko noon may mga, yun na may sa Mandaluyong pa, mga masyadong madidikit kasi doon. Na pag nagbe-bless, ididikit pa ngayon. Kaya kung i-bless ko, garnay, God bless you. Oh, God bless you. Hindi. Joke lang. Kadidikit Alam niyo, mga Manilin niya, hindi man nila lahat, kaya lang syempre, iba sa kanila. Tapos nalaman pa nung time na yung binata ang pastor. Hallelujah. Okay. How not to get into sex kung di pa kasal? Gusto niyo malaman? How not to get into sex kung di pa kasal? Avoid physical intimacy. Huwag masyadong physical. Hindi yung kayo mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, di pa kayo kasal, kayo nag-judo, nagkukumpo, nag-MMA, nag-UFC. Huwag kayo masyadong madikit. Work out something intimate, but not too physical. Magpunta kayo sa time zone, mag-basketball kayo, mag-basketball, ubusin yung energy nyo doon. Para wala kayong extra energy. Busin yung energy nyo doon. Yung manood ka po ng sine, maganda. Oo, sa sinehan. Kayong manonood ng sine sa boarding house. Kayong manonood ng sine sa inyo lang, tapos bibigyan mo ng pira ang iyong ama't inay, mag-date kayo inay, at para kami na lang din, hindi kayo. Do not bring yourself into a situation that your pituitary glands might take over. Ayan. Huwag nating hahayaan na tayo ay madadala ng mga urge na hindi naman dapat.
Kaya maganda kasama magulang. Kilala na kayo ng iyong ina. Kilala na yun ng iyong ama. O pag pinakilala ka, kaya natatakot kayo pakilala dahil sasabihin sa'yo, hindi naman yan yung dinala mo nung isang araw, mahaba ang buhok noon, ba't yung maigsi na? Nagpagupit. Do not to publicize your intimacy. Kagaya na sinasabi ko kanina, wag naman masyadong ipinopost dahil yung iba nga masyadong nagiging sensitive, maging sensitive doon sa iba. What else? Do not contaminate one another. Yan, sabi ko naman na yon. So your partnership should glorify God. Dapat nagpapalapit ang relasyon ninyo, pareho kayong napapalapit lalo kay Lord. Nariyan pa kayo? Dapat, ang mga may relationship should be committed to God and to one another. Hindi yung committed na ang mundo, committed ang pag-iisip. Nung umibig, hindi na nakinig. Dapat napapalapit tayo lalo kay Lord. Together or separate. Ano ibig sabihin? Minsan kasi, yung isa, ayaw ko na sa life group na aray. Bakit? Hindi ko nakakasama ang girlfriend ko. Pwede ganun na rin ako sa life group ng girlfriend ko. Alam nyo, may mga healthy separations pong tinatawag. Kagaya nga na sinasabi ko, if you want to test if it is really love, there must be a test of space. Yan mo, para naman may saysay yung salitang miss. Kaya minsan hindi mo na ma-message ng I miss you kasi maghapon na kayo magkasama araw-araw, lagi-lagi. Hindi mo na ma-message ng I miss you. Pastor, paano po yung mag-asawa? Nagkakamisan pa rin ba yun? Oo. Pag sa dami ka naman trabaho at daming ginagawa, minsan di ko kailan tulog ng mga junakers, hindi saka lang nagkakausap. Pag tulog ng mga bata, saka lang. Uy, ano nga yung kinikwento mo kaninang madaling araw? Gabi na ng continuation. Ito na yung naman may gusto kaming pag-usapan. Si Elise, Mama, why? Alam mo, lahat na lang ay tinanong. Why you do this? Pati naman mga expression, why Papa did that's the send? Why Papa like this? Kasi si Papa ay napaso. What is paso? Why paso? Pag puro tanong yung halinhina ng tanong yung magkapatid, di kaming mag-asawa napapakanta na lang. Bawat bata may tanong. Ba't ganito? Ba't ganong? Walang katapusang tanong. Pag di mo naman sinagot why not answering? Okay. Maganda rin yung may mga healthy separations. Bakit? Don't build walls around the person you love. Build your life upon God. Diba? Huwag mong pakabakuran. Dapat si Lord ang number one. Build your life upon God. Love the Lord with all. Diba? Yun ang sabi ni Jesus. Sabihin mo nga sa katabi mo, si Lord ang number one. Maganda yung bago ka pumasok sa isang relasyon na kinakausap mo na yung nililigawan mo o yun ang liligaw sa iyo na kung sakaling maging tayo, kaya mo bang tanggapin ang katotohanan na number 2 ka lang? May ayaw pang pumaya, gusto yung number 1. Alam niyo kung bakit ayaw ni Lord na merong ibang number 1 bukod sa Kanya? Kasi nga, yung number 1 na yan, dahil wala nga pwedeng kahinatnan. Yung pagtaksi lang ka at iwang ka, o yung sobrang tapat naman, tapos namatay, paano ka na? Si Lord, alam niya, hindi siya mamamatay. Alam niya, hindi siya magtataksil. Kaya gusto niya siya number 1. Because that number 1 can make or break you. Ano pa maganda? Kasi, pag ikaw ang number 1, matakot ka na dahil meron niyang number 2, meron niyang number 3, meron niyang number 4. Pero pag si Lord ang number 1 at ikaw ang number 2, wala na yung number 3. Kaya, si Lord ang number 1. Sabihin nga natin, si Lord ang number 1. Huwag mong ipopokus ang pag-ibig mo sa tao, lalo pag basketballista yan, i-dribble niya ng puso mo, baka i-pass break ka. Mahirap yan. Mahirap din yung kapag ka ang mga, ipopokus mo ang buhay mo sa mga nasa iyo na ang lahat. Dahil pag nakakita ng brilyantes yan, magbabago yan.
At gusto niya talaga nasa kanya lahat. Mahirap yun, isa ka sa koleksyon. So, courtship and even engagement should be ethical. Puntahan sa bahay. Ala, lagi naman may parinig sa akin ng ama't ina niyan. Yan mo na! Alam nga naman, ano na-expect mo? Ibinebenta ng mga magulang ang anak niya sa'yo. Alam mo, mas maganda pa rin yung medyo defensive ang mga magulang. Kaysa naman doon sa, ay utoy, halika, wala yung anak ko, bahala ka na dyan. Kahirap naman din ang gayong magulang. At ikaw ay magiging magulang in the future. Maunawaan mo din. Puntahan sa bahay. Nakakalungkot, yung iba, pag nagliligawan, talaga namang sinusundo, hinahatid sa bahay. Bakit nung naging boyfriend, naging girlfriend na, hindi na inihahatid para daw practical? Ano yun? Nung nililigawan, hatid sundo. Di ba? Nung naging boyfriend na, sasakayan na laang. Ba't gayon? Babae ha, pag ang boyfriend mo gayon, mag-isip-isip ka na. Dapat yung nagpapakita lagi sa bahay yan. Pinupuntahan sa bahay. Ako'y nakaranas ng ako'y nasasabihan Ako'y nasa bahay. Sabi sa akin nung nanonood ata ng live Sabi, natatawa si Hanay, kilala ni Hanay mga yun. Sabi sa akin nung ni Papa natingin doon sa bintana, maitim na ata ang gabay. Maitim na ang gabay. Di ako naman reading between the lines, gabi na. Di na ako mag-iintay na ako'y paglatagan pa sa harapan. Di ibig sabihin, ako yung una na. Maraming salamat po. Okay. God bless you, anak. Anak naman agad ang tawag sa akin, kaya... In the presence of the parents, dapat. So once again, ulitin ko rin lang Pagka may nakapark na, no parking. Para hindi nagdo-double parking. Huwag ipanalangin din, pastor, talaga naman siya ang gusto ko kaya talaga may nauna. Ano bang gagawin ko? Siya talaga ang gusto ko, may nauna lang. Kaunti-kaunti, the place, nauna lang na kaunti. Anong gagawin ko? Ipag-pray mo. Huwag mo naman ipag-pray na maghiwalay. Huwag mo rin naman ipag-pray na mamatay agad. Pag-pray mo lang. Basta ikaw nasa neutral ka lang, you're just waiting. Na medyo may kaunti ka rin namang pagpaparamdam na just in case, I'm here. Just in case. At hindi ako magpipilit, pero wag mo lang ipagkait na ikaw ay mahalin ko rin. Sa tahimik na paraan. Just in case. Hanggat di kayo kasal, I'm waiting. Pwede naman yon. At kung kayo'y magkaribal, halimbawa, may magkaribal, men should not treat other men as karibal. Dapat, sabi uli kay Timothy ni Paul? Treat men as brothers. Kayo magkakapatid. Sa girls gayon din. Okay. Punta na tayo sa mga singles. Kaya nyo pa? Mukhang ito hindi, last page na. Kakaunti na. Bibilisan ko na sa single. Mga single na babae, do not accept attention that you cannot reciprocate. Ano ibig sabihin nun? Huwag kang tatanggap ng atensyon na hindi mo naman masusuklian. So, entertain only possible partners. Kung wala talagang pag-asa sa una pa lamang, tactfully, honestly, sabihin na agad. Para hindi umaasa. Hindi yung kung kailan halos makabili ka na ng isang share ng Jollibee sa dami na ng Jollibee na ibigay sa iyo. Ikaw tuloy nahihiya ng magsabing wala naman talagang pag-asa. Hindi mo naman masabi dahil ikaw isa kanya nanaba. Nakilala kang tin na tin at talagang slender na slender hanggang sa ikinanaba na. Kalilibre niya. And as speaking of libre, girls, wag laging magpalibre.
Boys, tama ba? Girls, kung ikaw may nanliligaw sa iyo, wag laging magpalibre. Hindi naman lagi, pero minsan inaakala ng lalaki that that's your price tag. Alam ko, yan, 3 banana Q lang yan. Alam mo, pare, napasagot ko yan. Ay, ako, kirey lang, kirey. Huwag kang palibre ng palibre para hindi ka nale-label. Yung iba naman, hindi na nga natigil sa pagpapalibre, pagyayayain pa, o tara na. Uy, wait lang. Pwede ko bang isama yung mga friends ko? Di ba? Nagdamay pa, ng higit pa. Adi syempre si lalaki, nagpapa-impress, nanliligaw, sige, sige, pero sa isip, gusto ko nang dagukan na, nagsama pa ng 3, ang aking, tinipid ko na nga rin tanghalian ko. Kasama ka pa ng mga mas malalaki pa sa kanya yung ililibre. So, wag lagi nagpapalibre. Okay. Hindi ko alam kung paano ko pabibilisin, pero kakaunti na eh. Kaya nyo pa? Let's also respect the man's privacy. Ano ibig sabihin nun? Pag hindi mo talaga gusto, sabihin mo in a very nice way, tapos, kung busted sa'yo, wag mo naman nang ipagkalandakan pa, wag mo nang i-post sa bulletin board ng church, wag mo nang i-post pa sa Facebook, wag mo nang hoy, alam mo, nanligaw sa akin si Garinette, kasi nakalagay sa GC. Binasted ko. Ang lalaki kasing nagsasabi ng kanyang intensyon, ay nagsasabi ring, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang laman ng puso ko. Ngayon, kung ayaw mo, wag mo namang ikalat-kalat. Ibalik mo na lang sa akin, thank you. Let's respect man's privacy. Di ba? Lalo na kung pastor yan o papastorin. Nakakahiya naman, binasted na member. Kaya alam nyo, nakita ko rin, maganda rin na bago ka magpaka-igi-igi sa buhay, syempre parang balance din, pero bago ka dumating sa pedestal, iba-iba pa rin yung ikaw ay kahit papaano ay may partner na, may boyfriend ka na, may girlfriend ka na. Bakit? Kahirap din naman paano kapag saka ka manliligaw, ikaw inasa rurok na ng tagumpay, tas nabasted ka. Tapos o baka naman ma-pressure si babae, ayaw kong busted din na rin dahil lari boss ko. Diba? O kung ikaw naman ay girl, hindi ka maligaw-ligawan, nasisilong na sa iyo dahil sobra mo ng successful, sobra mo ng yaman, hindi na maligaw-ligawan. Alam niyo yung tala, yan ay tinatanaw, pero hindi yan nililigawan. Hinahangaan, pero hindi naliligawan. Kaya mas maganda rin na bago ka magpaka-sikat-sikat kung anumang larangan ng iyong pipili at pinagpe-pray, i-consider mo na rin. Okay? What else? Yan ay may timing. Siyempre, I am talking about ladies na medyo nagtatagal-tagal na. Aba naman, ay noon ikaw ay ubas. Pero hindi lahat gusto ng prawns. May mga nakikita po ako kumakain ng menudo, inaalis ang pasas. Ang gusto'y ubas. You know what I'm trying to say? Pag medyo nagtatagal-tagal na may iba, i-consider mo na rin. Ikaw i-market mo na rin naman ang iyong sarili kahit papano. Dalhin mo sa mga marketplace para tumaas ang GMP. Para mabenta ka. Aba naman. Alam niyo, walang pangit. Sabi mo nga sa katabi mo, wala talagang pangit. Yan ay depende na lamang kung matatagpuan mo ang gupit na bagay sa iyo, ang kulay ng buhok na bagay sa iyo, ang kulay ng damit na bagay sa iyo, ang shade ng kung ano man, kung yan may makeup or what. Depende yan. Ang dami ko nakilala mga komedyante, abay pag naaayusan maganda, hindi na nakakatawa ang itsura. I know, alam mo, kilala mo rin yung iba. Diba? Kaya anong gagawin? Abay ganda-ganda, hindi naman. Mag-makeover naman. Ay, baka yung ipinagpe-pray mo ang gusto medyo slender, ikaw na may kasing laki niya, ay di ba may come on. Para naman maging attractive. Sabi kasi nung iba, skin deep lang yan. Yang ganda mas mahalaga pa rin yung panloob.
Oo nga, hindi naman agad kita eh. Alin nga mas unang nakikita, panloob, panlabas? Sadyang yan eh, tinitingnan mo ng kahit pa anong sarap ng produkto, tinitingnan mo rin ng packaging. Kaya wag naman laging pa-sour grapes lang yan ng mga ayaw magmaganda. Okay? So, maganda rin naman, i-level up ang sarili para maging attractive. Narin pa kayo? I-level up ang sarili. Magtingin-tingin, magtanong-tanong. Argi bagay talaga sa akin. Ako gay mukhang kaligaw-ligaw pag garine. Hindi. Salamat sa honesty, I love you so much. O, di ano maganda, garine, trim down, garine, ibahin mo ang damit mo, ibahin mo ang iyong tsura, ibahin mo ang pormahan mo, pinis-pinisi ang kilos, wag naman parang mas bargas na bargas. Pinis-pinisi. O. Mga lalaki naman, pag-usapan natin alam nyo, may madaming lalaki ngayon. Sorry for the word ha. Bobo. Dahil masyadong attracted sa mga loud. Ang hinahanap, ang maganda daw ay yung ang mga neckline ay hanggang pusod. Ang maganda daw ay yung ang mga slit ay hanggang kilikili. Ang daming magaganda sa church. Hindi napapansin. And girls, may problema rin tayo doon. Tinanong minsan, bakit hindi ka nakakakita ng magaganda sa church at lagi ka sa labas na hanap? Ay, para naman humanang. So, improve din naman. Huwag ka naman laging magmukhang laging para kang madre, baka ikidasalan. Improve. Lagi-lagi rin naman ang kulay ang mukha. Hindi yung parang kung anong kulay ng upuan, yun na rin ang kulay ng mukha mo. Putlang-putla. Tunay naman. Alam niyo sa lahat ng ayaw ko yung nilalagay sa mukha ko, pero kung hindi niyo napapansin, ang labi ko ay meron ngayon siyang something. Improving. Bakit? May naka-live tayo. Maraming nanonood. Saka, una, para kay Lord. Pero sa lahat ayaw ko nung nilalagay sa mukha ko ngayon, may nakalagay din sa labi kong... Sabi na yung asawa, kung ayaw mo, gawin mo para sa iba. Gawin mo para kay Lord. Nga. Kaya sa susunod, baka mag-foundation na rin ako. Ba't kayo natawa? Seryoso ako? Para kay Lord. Dapat honest sa relationship. Ano? Okay. Tatapusin ko na at alas 11 na. Hayaan yung iwan ko sa inyo ito. First, there is life before marriage. May buhay bago ang pag-aasawa. Live it. Mabuhay ka. Mabuhay ang mga single. Dapat nasagot yung mabuhay. Ulitin ko ha. Mabuhay ang mga single. Bakit? May buhay even before, outside the relationship. Mabuhay ka. Enjoy. At saka wag too early. Wag too early para pumasok sa relationship. Enjoy your life. Alam niyo may mga advantage at disadvantage yan. May cons and pros yan. Wag kang magre-relationship para lamang makain. Para lamang may nagbibigay din sa iyo ng love letter, tapos pagbukas mo, to whom it may concern, para sa lahat pala, nakasisi, email. Ano? Huwag kang magpapapressure, enjoy life. Sabi ko nga sa inyo, may mga consent pros yan. Oo nga, walang nagbigay sa iyo ng Hearts Day, at least wala namang bumabakod sa iyo. Malaya ka. Gusto mo pang sumama sa mga tropa, gagala, makakasama ka, hindi yung kaya hindi ka na makagala kasi gusto nung isa, mag-dini ka, tayo dini, tayong dalawa, sweet-sweetan tayo. Diba? May advantage pa rin niya, malaya ka. Mabuhay ang mga single. Oh, diba? Kahit senior na, basta single, mabuhay ka pa din. Hanggat gusto mo. There is life before marriage. Gala.
dalaga, binata, single, gala. Alam nyo minsan, o madalas, hindi mo na magagawa yan pag ikaw ay may partner na, lalo pag may mga anak ka na. Kaya kung kaya mo pa mag out of town, go! Kung ikaw estudyante, mag-aral ka mabuti, tapos maghanap buhay ka, mag-ipon ka, tapos mag-travel ka. Lalo kung ikay babae. Kasi pag ikay nagkaanak, kahit pa afford mo, lagi kinukonsider mo ang mga sisew. Lagi kinukonsider mo ang mga batuta. Uy, tara, sasabihin ng iyong asawa, tara tayo maggala tayo. Ay, paano gari si Iningir, may hindi nakakain sa Jollibee lang, gusto na rin bulang lang. Alam nga naman tayo magdudusit hotel. Can I order bulang lang, please? Alam. Kino-consider mo pa rin mga batuta, hindi ka makagala. Oh, tara out of town tayo, may pasok pa si Ining. Single. Enjoy. So once again, there is life before marriage. And next, there is life in marriage. Mga mag-asawa, live it to the fullest. Enjoy. Enjoy your life with your partner. You are so blessed na finally, natagpuan mo ang buto ng iyong buto, ang laman ng iyong laman, ang dugo ng iyong dugo. Finally, this is one of the miracles that is happening sa buhay ng tao when two individuals found one another. Napakagrabing dami ng tao, tapos kayo nagtagpo. Wow! That's miracle. There is life in marriage, live it to the full. May panahon pa para makabawi sa asawa mo. Walang huli na ang lahat, walang gayon. Laging may pagkakataon. So let's make bawi. Let's make bawi. Okay? What else? There is life after marriage. Ano man ang naging resulta niyan, still, there is life. I'm talking about those na either na kay Lord na ang partner mo o nasa iba ang partner mo. Still, there is life after marriage. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Enjoy your life. And what else? There is life even there is no marriage. May buhay pa rin kahit wala kang maging partner. May buhay pa rin. Bakit? Life is complete with God. Amen? Are you blessed? Let's pray. Lord, maraming salamat po. Dahil ang February, hindi lang buwan ng puso o ng pag-ibig, ito'y buwan mo. At ikaw mismo ang pag-ibig. At ikaw mismo nagtuturo sa amin. Oh, I pray, Lord, hindi lamang kami nakarinig ngayon, kami po ay natuto. Ito po'y may apply namin sa aming buhay, maging pagpapala rin po kami sa mga ngailangan nitong makakausap namin. Thank you, Lord, dahil ganun mong kamahal ang iyong church na kami pinapaalalahanan mo, kami tinuturuan mo. And I pray in Jesus' name, na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na laging ang gustong gawin ay yung makakalugod at makakapagpangiti sa iyo, most especially in our relationships. Salamat, Lord, dahil in your time, everything will be beautiful. Salamat, Lord. Hayaan niyo po na sa bawat galaw namin, kami may single, kami man ay may partner na, kami may kasal na, o kami man ay yung nabubuhay after marriage. Lord, I pray na ang bawat isa sa amin mamuhay ng pleasing lagi sa iyong paningin. Salamat, Lord. Unto your hands, pinagkakatiwala ko pong lubos ang iyong mga anak. Bless everyone, O God. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. God bless you.